Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Flores po, kamusta na kayo ngayong Winnable Wednesday? Yay! Oh, di ba? Sabi nga natin, bakit winnable? Kasi maaring wonderful. Naku, salamat sa Panginoon kung wonderful. Pero baka naman nasa wonderful, binabagyo ba tayo, hinahangin ba tayo? Pero dapat po, Daddy, ano pa rin po dapat? Ay dapat ay, wow, 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 wow! Hallelujah! Naalala ko yung favorite verse mo, Romans 8:28. Yan. Ano man ang pangyayari, sabi nga ganon, kapag alam mo yung Romans 8:28, wow, 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 wow ka pa rin yan, hallelujah. Hindi mo man siya nakikita ngayon, but later on, when you look back, you will say, talaga. Lalo na ngayon nakikita natin. Wow. So, kamusta Malapit kayo? na. Kamusta kayo mga kaagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on sabi nga, Winnable Wednesday. Salamat po sa inyo na kayo nakatuon pa rin sa ating programa. Naku, salamat sa Panginoon. So kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin, transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig sa Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. At kasama na nga natin yung ating mga kaagapay na naka-tune in sa atin through Facebook Live sa iba't ibang lugar sa buong bansa, hindi lang dito sa bansa, sa buong mundo. Siyempre, real time, 5:30 to 6 dito sa atin. Sa inyo po, mas advanced ng konti. Kung hindi ako nagkakamali, sa New Zealand, 4 hours sila. Unless, 5 dati kasi, pero nag-4. Unless bumalik na sa daylight savings. Ganun sa ating mga kaibigan dyan sa Australia. Sila Pastor Tim Barrio Quinto, Christy, sila Pastor Raimundo, nako, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din sa atin pa pong mga kapastoran all over. Marami ng mga lingkod ng Diyos, marami ng mga churches all over the world. Hindi ko na nga po kilala yung mga pastor na yon. Pero kung kayo po'y pastor, pagpalain kayo ng Panginoon, at patuloy na maglingkod sa Kanya. Diba? At din shout out din tayo sa mga kaagapay natin na may mga turo-turo, may mga tindahan sa palengke, may sari-sari store, di ba po? Patuloy pong magliwanag ang ating buhay kahit po dyan sa mga konti at maliliit na negosyo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So hold on lang kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Amen, amen, amen. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay. Pinag-usapan natin kasi yung matatag na pag-ibig ng Diyos. At ang proof na ito, tunay po itong nakikita sa ating personal na relationship sa Panginoon. At nakikita rin sa ating mga relationships, horizontal relationships tulad ng marriage, family, friendship, community, 'di ba?
Subalit ang nabigyan nga po ng atas upang ituro ang katotohanan ito ay ang church, ang local church, na tinaguri ang the bride of Christ. So, sabi nga, easier said than done, di ba? Kaya nga po, ito yung pinibigyan natin ng emphasis kasi ang ganda ng karanasan ni Apostle Paul when it comes to establishing local churches. So, sabi doon, ways Paul encourages us to love the church even when it's hard. Okay. Sinulat po ni Megan Hill. So, nung Lunes, napagkwentuhan po natin na ang church ay nakikita ng mga tao mula sa labas at maaring hindi nila nakikita yung kagandahan ng church life. At napatunayan din ni Apostle Paul nung bago siyang nakasama sa church na hindi nga naman madali at marami siyang masasakit na karanasan sa kanyang paglilingkod. Kaya di naman, ini-encourage na tayo na mahalin pa rin ang church kahit mahirap ito. Yun yung pinag-usapan natin ng Monday. Kahapon naman, ang emphasis natin ay speak the truth. Sabihin natin sa ating sarili at sa mga kasama sa church ang katotohanan ng ating kaligtasan at ang layunin ng Diyos para sa ating personal na buhay at sa buhay ng iglesia. Laging sa katotohanan ng Diyos, tayo maninindigan at gagalaw. Kaya nga sinasabi natin, speak the truth. Ngayon naman, ito, mga practical ways, show up. Dahil kadalasan ay nasa kulungan daw si Paul, wala siyang kakayahan na makipagtipon dun sa mga churches. Subalit ito po ay kanyang pangunahing naisin. Mga 7 beses o 7 times sa kanyang mga sulat na ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na magkaroon ng face-to-face fellowship sa mga churches na kanyang minamahal. At walang pakundangan na paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang mga kapatiran na may kakayahang magkasama na talagang magsama-sama. Ang term pa nga ng author, nose to nose, smiles to smile, at nagbabatian ng may banal na halik. So maaring mahirap para sa iyo ang dumalo sa church sa bawat linggo, subalit ito po'y kinakailangan. Hindi lang ito ipinag-uutos sa scriptures, ipinapahayag din ni Apostle Paul na ang pagsasama-sama ay isang vital na pamamaraan upang ma-encourage ang ating puso na mahalin ang iglesia ng Panginoon. So that's one, sabi nga, show up. Pangalawa, invest, mamuhunan, sabi niya ganon. Ipinahayag ng Apostle Paul ang kanyang pagmamahal sa church sa pamamagitan ng kanyang mga salita at affection. Ipinahayag din niya ang kanyang pagmamahal sa church sa pamamagitan ng kanyang mga actions. So in behalf sa mga churches, walang sawa niya itong pinapanalangin araw at gabi at handa niyang ibuhos ang kanyang buhay bilang handog para sa kanyang paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumatayong hiwalay, kundi handa siyang maranasan ang daily pressure dahil araw-araw niyang pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. O di ba ganyan talaga katindi si Paul. So kapag tayo ay naglilingkod sa church, sacrificial investing sa anumang paraan at kakayahan, matatagpuan natin tulad ni Apostle Paul na ang ating buhay ay nalalala or knit together sa buhay ng mga anak ng Diyos. Habang pipiliin nating maging deliberate sa ating pagmamahal sa kanila, sa ating actions, mamahalin natin ang church ng ating buong puso. Nararanasan ng buong mundo at naranasan ng buong mundo yung paghinto rather sa pagdalo sa face-to-face worship noong 2020 dahil nga po sa COVID pandemic. At sa kagustuhan ng mga churches na maabot ang mga members, nagkaroon ng online worship. Karamihan din po ng mga challenge ng mga churches ngayon, pagkatapos na po ng pandemic, marami na rin daw pong hindi sumasama sa face-to-face celebration, kundi nananatili na lang sa bahay na online. Ang aking pong mukhahi, kung talagang physically at hindi na kayang dumalo, maaring dahil sa edad o karamdaman, okay po ang online.
Subalit, kung may kakayahan kang pumunta sa church upang mag-celebrate ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo for that week, then go to church. Dahil sa totoo lang, ang laki ng namimiss natin. Tulad ng paalala ni Apostle Paul, huwag kakalimutan ng pagsambang magkakasama. Iba pa rin po yung naririnig natin ng patotoo ng paggawa ng Diyos sa buhay ng ibang mga kapatid at lahat tayo ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Huwag din natin kakalimutan na hindi lang oras ang ating ini-invest sa church, kundi ang ating ding resources, ang ating kaalaman, ang ating kaperahan, lahat yan. Kahit hindi tayo ang kasi hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating resources, kundi ang Panginoon. Pahiram lang po niya yun sa atin. Tayo ay katiwala ng mga resources na ito at ito ay ginagamit para po sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos. So sa bawat kaluluwa na nakakilala sa Panginoon dahil sa inyong sacrificial time, investment, teaching, whatever ministry you're doing, alam niyo po, nag-iipon kayo ng kayamanang panglangit. And that is for eternity. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ako po'y naniniwala na tayo'y patuloy na pinagpapala ng Diyos. Ang Colossians chapter 2, sulat ng Apostle Paul sa gabay ng banal na Espiritu, tinawag na lingkod ng Diyos sa Ebanghelyo, Evangelista Paul Mortis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo at bigyan natin ng pansin ang katotohanan ito. Ang pagbubukas ng puso ng apostol sa iglesia ng Laodicea, ano ang kanyang ipinaalam? Nais kong malaman ninyo kung gaano ako nagpapakahirap para sa inyo mga taga-Laodicea. At kanino pa? Sa lahat ng hindi ko pa namimit na personal. Ano ang purpose ng apostle? Ginawa ko ito para palakasin ang loob ninyo. Amen. At maging united sila dahil sa pagmamahal. Opo, tanging pag-ibig ni Jesus Christ lamang ang nag-unite. Ang pag-ibig na laging nagkakaloob, na walang sawa. Wow, wow, wow. Amen, amen. Ano ang resulta ng ganitong pamamaraan? Dahil dito magiging sigurado talaga sila sa nalalaman nila. Malalaman nila ang pag-ibig nila, ang ibig sabihin ng mystery ng Diyos. At sino naman talaga siya? Si Christ mismo, yon ang mystery ng Diyos. At dahil kay Christ na-reveal ang iniisip at plano ng Diyos. Bakit niya sinabi yon? Sa kapatiran, sa buong iglesia, para hindi kayo maloko. Nino? Ng mga taong magaganda ang sinasabi pero hindi naman totoo. Plastic silang lahat. Ngunit may bawi ang fathering ministry ng Apostle Paul sa church. Kitang-kita. Kasi kahit wala na ako riyan, lagi ko naman kayong iniisip at pinagpipray. Alam ba ninyo kung ano ang nagpapasya sa akin? Tanong ni Paul. Sa aking puso at aking buong buhay, naririto po, sasabihin ko, masayang masaya ako pag nakikita kong namumuhay kayo ng maayos. Isang maayos na buhay kay Jesus Christ lamang at matatag na faith ninyo kay Jesus Christ, ating tagapagligtas at ating Panginoon. Hari ng mga hari. Natutuwa na ako pag ganyan ang buhay ninyo.
Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba anak? Opo, Ama. Ayan. Tinitingnan ko po yung Colossians 2. Ang ganda-ganda. Kasi related na related po dun sa ating usapan sa gabay. Mm. Sabi nga dun sa verse 1, "For I want you to know how great a struggle," yan yung term natin, "I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face. That, sabi nga, their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ." O, di ba? Amen, In amen. whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ang ganda-ganda, di ba? Nasa Panginoon yung treasures ng wisdom at knowledge. Kaya nga si Apostle Paul, tuwan-tuwa ako doon, sabi niya, that I may know Him and the power of His Of His resurrection. resurrection. Totoo yun, hindi natin kaya. I miss my mom. My mom always says ganito, sabi niya, alam mo Beth, kung uunawain natin ang Diyos, sabi niya, our neurons will explode. Totoo nga naman. Hindi natin mauunawaan yung mystery ng Panginoon. Di ba yung mystery ng pag-ibig ng Diyos, kasi pag naalala ko yung kanta ni Daddy, yung po lumaki kami sa pag-awit eh. Yung favorite song ni Daddy, "Down from His glory, ever living story. My Mm. God and Savior came, and Jesus was His name. Born in a manger." Ano ba, Dad? Mm. Diba? Born in a manger. A stranger. Diba? Tapos, He could have called, yung pag inisip ko, 10,000 angels to Yeah. destroy the world and set Para Him free. iligtas siya Oh, doon di sa ba? krus. Oh. But He died alone for you and me. And just to Amen. think dun sa, biro mo, ang Panginoong Jesus talaga yung, He was born to die. Yun talaga yun. Mm. He was born to die for you and for me. O di ba? Yun yung amazing love ng Diyos. Yun yung suffering na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin to redeem us. At lagi nating sinasabi, sa akin personally, nung binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus sa kamatayan, yon ang resibo, yon ang ating receipt na tinanggap ng Diyos ang kabayaran. O di ba? Ang ganda-ganda pag nakikita natin yung dakilang redemption story. Yeah. Grabe, grabe talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kaagapay, ang challenge natin, aba, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Talaga. Ang Bukas na tanong, yung oo, pintuan. malapit na malapit na. So ang tanong, handa ka na ba? O Eileen, kamusta ka na? Si Eileen Cura. Yan po yung mga kaagapay natin na talagang magkakasama po kami yan, magkakaklase kami simula pa. So, Mm. salamat sa Panginoon, and to see na, God is continually at work. God is continually at work. Sa ating pong mga kaklase na mga kasama ko po sa camp, si Eileen, si Candy, si Antonio D, si Pastor Edwin Tan, si Pastor Ellie, ayan, si Brother Juanito ng Gideons, tapos si Wilson, si William D. Nako, nung nagkita-kita kami, Daddy, salamat sa Panginoon. Nakikita Mm. namin yung, how the Lord works in our lives, even at this age. So, yun yung talagang pwedeng ipasalamat sa Panginoon. How can God change lives in so many ways for His glory and honor? Kaya mga Amen. kaagapay, mas mabuti handa tayo, ha? Handa. At huwag tayong bibitaw dun sa katotohanan yon. Pray na po tayo. Lord, salamat po. Kasi pinakita niyo po sa amin again yung dakilang redemption story, dakilang pag-ibig niyo sa amin. At how, sabi nga in the first 3 pages of the Bible, andun yung maganda mong plano. But yet, because of sin, it was all messed up. Pero andun pa rin, Panginoon, yung stubborn love mo para sa amin to really bring us back into the fellowship with you. Panginoon, maraming pong salamat.
ganun mo kami kamahal. Kaya ang dalangin din po namin, ganun din po nawa ang response namin sa iyo. That we would love you above any other. That we will serve you, Panginoon, and we will focus our lives on you. Yun po yung aming pipiliin, Panginoon. At ang dalangin namin, we will continue to let your light shine in our lives so that others may see Christ and be glorified in our lives. Today, Lord, salamat po sa amin pong mga kaagapay na today is their special day. Unahin ko na po yung brother ko, si Tatan. Lord, thank you for his life. Thank you, Lord, for what you are doing in his life sa buhay ni Lelot. Salamat po sa kanyang buong pamilya. Dalangin namin, Panginoon, kahit po sa kanyang mga anak, ang iyo pong kalooban ng masunod kay Zach, kay Keisha, kay Karen, Lord, patuloy na pagpapala sa kanilang buong pamilya. Patuloy din pong kalakasan sa kanilang Panginoon as they continue to serve you. At alam namin at this time, nagre-rest sila somewhere dito sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon. And Lord, we just pray that you'll continue to guide them and bless them. And prepare them, Lord, sabi nga, for more ministries to be involved. Thank you din, Lord, sa buhay ni Tita Ramona Simons. Lord, salamat po. Hindi ko na po mabibilang kung ilan po yung mga kabataan na pinagpala mo through her life. Salamat po doon, Panginoon. And to know sa ministry nila, whether it's 180 degrees or ano man pong ministry ang kinabilangan nila, Tita Ramona, maraming pong salamat. So Father God, continue to bless her to overflowing as well. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is their special day, hindi man po namin sila nabanggit at wala sila sa listahan namin. But Lord, we pray that your blessings overflow sa kanilang personal na buhay, that they would experience you more and clamor for more of you. Maraming pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa layunin ng Apostle Paul. Isang maayos na buhay kay Jesus Christ lamang at matatag ang faith ninyo kay Jesus Christ, ating tagapagligtas, ating Panginoon, Hari ng mga hari. Kung kaya't dahil sa katotohanan yon, alam kong tayong lahat ay hindi niya lalampasan. Amen. Amen. So mga kagapay, hindi tayo nilampasan ng Panginoon ha, sa simula pa lang ng creation. Hindi na nilampasan. Ay nako, sabi ko ako yung Diyos, salamat sa Lord, hindi tapos na, repeat process, reset, di ba? Pero makikita natin paano dinil ng Panginoon yon. And it's so great to know na ganun tayo kamahal ng Diyos. Yun talaga yung napaka-secure na pag-ibig ng Diyos. Ano po? At yung desire ni Apostle Paul, lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, na siya yung may hawak ng mysteries, ng knowledge. Diba? Yun. And wisdom. Yun. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. So dapat piliin natin ang Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radyo TV, sa ProdTech, sa Bukabe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Hesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak talaga yung ating pupuntahan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.